Magandang hapon po mga kasama, magandang hapon po mga ka-59. So, ganun pa rin yung topic natin ngayon, paano gumawa ng incident report part 2, no? Bago muna ang lahat, ako pala si Kuya Arnold, no? Isang plain guard, no? Nais ko lamang ibahagi sa inyo yung aking nalalaman sa security, no? Sa aking mga kaunting nalalaman, sa aking mga experience, no? So, disclaimer lamang po. Ginawa ko itong video na ito para sa ating mga kapwa security guard na baguhan pa lamang sa ganitong larangan. Nang sa ganun may maibahagi man lang tayo kahit kaunti para sa kanila, no? So, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Go na tayo doon, no? Base sa aking experience, no, sa security, paano kapag meron tayong mga pasaway na empleyado, tayo naman lagi natin ini-implement yung maximum tolerance. Paano kung paulit-ulit na yung ginagawa sa atin, yung nakikipag-argumento sa atin, may isang mayabang na empleyado na paulit-ulit na hindi sumusunod sa house rules. So, base sa aking experience, ginagawa ko, hindi na ako nakikipag-argumento dyan kung paulit-ulit na. Dinadaan ko sa papel. Tayo naman hindi naman tayo sip-sip pagdating sa mga boss. Pinapatupad lang natin kung ano yung house rules, no? Yung pinapatupad natin kung ano yung inutos sa atin, kung ano yung house rules ng establishment na binabantayan natin. So, dinadaan ko sa papel, no? Ginagawan ko ng report. So, paano nga ba pagka may pasaway na empleyado, no, na paulit-ulit na ginagawa yung kanyang hindi marunong sumunod sa house rules o sa mga rules and regulation ng establishment, no? So, gawan mo ng report, gawan mo ng incident report. Incident report pa rin yung gagawin natin. So, nakapaloob doon yung 5 W's and 1 H, no, sa ating report. So, meron akong inihanda ditong maikling report, English report, nang sa ganun kahit papaano malaman nyo o pwede nyong kopyahin yung format nya. Nang sa ganun meron kayong alam nyo yung gagawin nyo sa susunod na maka-enkwentro kayo ng mga ganito, no? So, papakita ko sa inyo yung simpleng report na ito. Dito sa aking ginawang report, mga kasama, nagkaroon ako ng senaryo dito na kung saan ay itong subject natin dito na pasaway na empleyado ay hindi siya marunong sumunod sa house rules, katulad ng hindi niya laging sinusuot yung kanyang ID. So, ito lang ay example lamang, no? So, ilahad mo sa report mo doon kung ano yung nangyari, kung ano yung argumento nyong dalawa, kung ano yung araw-araw na nangyayari, no? Ilahad mo nun, nang sa ganun ay hindi ka mabaliktad, no? Tayo naman, hindi tayo basta-basta nagre-report ng basta-basta lang na sinisiraan lang natin ng isang empleyado. Sumasagad na sila, kaya natin ginagawa ito, no? So, ito sa bandang itaas, ayan, nilagay ko dyan yung security agency. Ayan, for example lamang yan, Matatag security agency. Then sa baba, yung address niya, itong may red. Yung may red na yan. Then, for Engineer Patrick B. Season, Building Administrator, no? So, gagamit tayo ng for kasi itong for na to ay ginagamit lamang sa matataas na katungkulan sa isang kumpanya, no? Tapos true, ilagay mo rin dyan yung OIC, Officer in Charge, Carlos A. Bonifacio from SGU pa na yan, na ikaw ay nag-report. Lagay nyo yung date, then subject lagay mo incident report regarding, laging merong ganyan, incident report regarding ano yung pangyayari, no? Ayan, insubordination and repeated arguments with security officer. Ayan, no? Lagi importante yan. So, dito sa sa scenario na ito, ayan, nilahad ko dito. At 7 AM, I observed Juan de la Cruz without his ID badge in the lobby. I reminded him
of the ID policy, but he responded arrogantly and argued back. This is a repeated occurrence each morning. So ayan na, no. So nilahat ko dito, andyan yung oras, no. Nandyan kung saan lugar, nandyan yung taong involved, yung ni-report mo, kung ano yung nangyari. Ayan, sinita mo siya, wala siyang ID, at ni-remind mo siya, no. Tuwing umaga na lang nangyayari to palagi, no. Lagi mo na o-observe. So sa report natin, lagi nating ilalagay dun sa baba sa incident report natin yung action taken, no. Action taken, lagi mong ilalagay yan sa yung incident report. Ano bang ginawa natin? He was reminded again of the policy, reported for further action. Ayan yung ginawa natin, no. Then recommendation. So ito naman yung recommendation, optional lang yan mga kasama. Ito, no, inilagay na rin natin, issue a formal warning, ensure compliance with ID policy. So ayan na, no. Yan, recommendation, optional lang yan. Nasa sa inyo na yan kung lalagyan nyo. Then sa baba, prepared by, yan, lagay mo yung pangalan mo, buong mong pangalan, then pirma, no. So ayan, ilalagay ko sa ating description box yung format, nang sa ganun ay mayroon kayong makokopya kung sakaling makaenkwentro kayo ng ganitong pangyayari mga kasama, no. Ito rin naman sa bandang itaas mga kasama. Teka lang kasama dito sa bandang itaas, yan, katulad niyan. For true, kung nahihirapan kayo dyan, no, kung kanino niya address. Kung sakali, irekta mo na hindi mo kakilala yung yung pinakamataas dun sa kumpanya, no. Yung may hawak sa inyo. Pwede mo siyang irekta sa yung sa yung OIC. Pakita ko sa inyo yung example, Pwede mo siyang ganito. Ayan. Lagay mo lang yan to. Wag nyo nang pansinin yan, yung mga kasi example lang naman to. To, ayan. Sa officer mo. Tapos rekta mo na kagad sa'yo yan. From wala na yung 4 kasi kung sakali hindi mo kilala yung building admin mo, rekta mo na kagad kay OIC mo. Then from, lagay mo yung date, then subject, no. Incident report regarding, laging merong merong anong klaseng incident report yung ginawa mo. Ayan. So ganito mga kasama, no, kapag naka-encounter kayo ng mga pasaway na empleyado na paulit-ulit na lang yung kanilang ginagawa, no, gawan nyo ng report. Kahit Tagalogin nyo, basta malinaw, no, basta malinaw. So sana may natutunan kayo sa ating munting share ngayong araw na ito, no. Paki-follow nyo naman yung ating ating Facebook page. Andiyan, ilalagay ko na lang ito nga pala. Security vlogger na security. Maraming salamat. Mabuhay kayo mga kasama.